Morning mga Naito. So ito yung Kawasaki Z650. Tingnan natin mga tol kung kaya ba ng isang beginner na nagbibig bike yung ganitong motor o ganitong CC. Oh putik! Nakatakot! Ibang iba yung pakiramdam pag naka 600cc pataas guys. Iba yung power. Mangyari na ito mga tol, tapos batusayin natin yung upuan ni Doc Dennis. Siya, yung potential ng motor niya madali niya makuha, di ba? Yung takbo, yung performance. Pero syempre ibahin mo yung 650 kasi 400 lang siya, madali ka makahabol. LTO. Mga tol, so hindi na tayo sa Posbato sa PHQC branch mga tol. Ang gagawin dito is magdadagdag ng foam para magkaroon ng comfort. So ito na yung tsura nya. Sarap oh. Morning mga Naito. So ito yung Kawasaki Z650. 2-cylinder lang to mga tol. So na-cold start ko naman na to. Ayan siya, 2-cylinder yung mga tol. So tingnan natin mga tol kung kaya ba ng isang beginner na nagbibig bike yung ganitong motor o ganitong CC. So nga pala guys, kay Doc Dennis to ng NND Motorworks. Papayos na dito upuan, papabos batusayin natin. Okay, so sorry my neighbor, na-concert ko naman na to. So kaya nyo na tong ganitong kalakas na ingay. Sorry guys, ito pala ang problema pag may kapitbahay ka kayo na consider. Let's go, wala ba tayo naiiwan? Ingay, shit. Lakas ng power na ito, 650 eh. Siyempre hindi naman sa atin tong motor. Putek guys, may kabig siya pakanan, ang bigat. Ngayon hindi ko siya may banking dahil may kabig yung manubela niya. Sabi ni Sir Dens ni NND Motorworks, yung gulong daw yon, sa gulong yung issue. Pero sanay naman tayo sa mga ganyang minimal problem. Lakas oh. Woo! Babawala ng clutch niya. Oh putik! Nakatakot. Malay tayo pang lang eh, low cc. Ako, pinakain kagad tayo ng alikabok ng jeep. Guide us Lord, guide us Lord. Amen Lord, amen, amen. So ang mangyari mga Kanaito, dadaan ako dito sa may SCTEX kasi late na ako eh. Sabi ko kasi gigising ako alas 5 eh. Yun, gising ako 7:20. Putek na yun. Napikit lang ako. Nag-alarm naman ako guys. Yun nga lang, pagpikit ko tapos pagdilat ko alas 7 na. Oh no! Ang lakas niya oh. Ang ganda manakbo kasi 650 na. Until lang natin oh, pero magwa 100 na oh. Kailangan chill lang, baka mahuli tayo. So dadaan tayo dito para maka-exit tayo agad ng Dinilupihan. Exit na ako doon, tapos dadaan tayo ng buong Pampanga, Lubao, Guagua yan. Dadaanan natin yung mga tol. Tapos mapasok na lang tayo ulit ng San Fernando Expressway. Ibang iba yung pakiramdam pag naka 600cc pataas guys. Iba yung power. As a beginner kasi naghawa pa lang naman natin Dominar 400 tsaka yung NK 400 na naka-remap. Shoutout kala AJ and Sir Louie na mga nagpahiram ng motor na yan. And this time guys, ang mayari naman na ito is si NND Motorworks, si Sir Doc Dennis.
Ang Dyno Gapo ng Olongapo. Bilis pala ang biyahe na pag big bike guys. Kasi kahit tamakbo ka ng 80, katakbuhan mo ng 80 mga sasakyan, iba pa rin yung takbo ng 80 ng motor na big bike. Jersey lang tayo, gloves, pantalon, shoes. Dala natin ng Immortal Motobag Belt Bag version 4. Basic lang. Ito tunnel. Testing, bomba. Solid. Sarap. Antolin. Ba talaga pag naka big bike? Morning sir. Mangiti pa sa atin si sir. Big bike. Iba talaga pag naka big bike. Yan natin mauni yung kasabayan natin. Kasi dito medyo maigpit ang speed limit dito. Nauli na yung mga tropa dito eh. Buruin mo 60 kanina doon, tapos dito 40 pababa. Ayan, tingnan mo yan, ang tulin niya Hindi tayo sa likod niya para if ever na may namimitik dyan siya ang unang mababaril, hindi tayo. May RFID raw to eh. Ayan, parang testing din natin agad. Kung wala man, wala nga. Tek, hindi binasa. Oh shit! Oy, basahin mo. Wala rin. Ayaw lang may scan. Sige, bakit ganun? Saan? Doon? Saan ako? Dinilupihan lang ako eh. Meron doon? Ay, RFID. Ayaw basahin daw. Gelew, gelew, gelew mo. Mangyari na ito mga tol, papabawas batusahin natin yung upuan ni Doc Dennis. That's why dala natin to mga tol. Putek, yung helmet ko parang mahuhubad ah. Kaya pala dapat pag ang helmet mo dito is pang race stock din. Kahit natin guys, HJC i70. This is a mid-range helmet mga tol. Pero pag pumalo na ng 140 hindi kaya. Ang sakit din sa tenga ng hangin, nararamdaman ko. Hindi naman sobrang sakit, kaya naman. Pero iba talaga kasi dito sa expressway, ang hangin dito usually pasalubong. Pag patulak, swerte mo, mas madaling tumakbo kasi tinutulak ka na lang ng hangin. Pero pag ganito pasalubong, ramdam na ramdam mo guys. Nahubad yung balaklava ka sa leg. Ang bilis lang guys, dinilupian exit na tayo. Samantala pag naka 4 wheels ako dito, parang almost 20 minutes to 15 minutes yung biyahe. Ngayon parang wala pa atang 10. Sumusunod pa tayo sa limit niya na nung takbo What pa more yung ibang kamote Q na tumahataw dito, di ba? Saglit lang talaga nila yung Maynila. Exit tayo guys. Wala tayo pang straight. Ubos yung ating cash dito. Tingnan natin ang pamasahin ulit. Pakin tulong ng ganito may gamit ka dyan, dyan mo nilagay. Okay na? Magkano ka pala ngayon? 107 na? Anong taas na? Thank you. Tama dito, binasa doon, hindi. Yay! Kasi mangyari, pasa tayo San Fernando Expressway, exit tayo ng Balintawak. Habang tumatagal guys, nahandap na ng katawan ko yung power, vibration, lahat. Medyo kaya ko na siya. As beginner na nagbi-big bike din, may mga experience lang tayo sa motor. Pero na-absorb na ng katawan ko yung adrenaline. Yan. Una, natatawa sa ganun eh. Yung binibira-bira na ganun. Yan may nakakaya ko na. Nung una, mga ganun-ganun ako. Sarap din pala ng ganitong 650 Kung magpa 400 ako, beginner nagbi-big bike. Pero depende pa rin sa tao eh. Okay na ako dito 650 kung beginner. Walang bitin guys. Full tank to, ilang kilometer na yung binahay natin. Siguro nasa 20 kilometer na mahigit. Hindi pa nababawasan yung full tank niya Pero kayang-kaya ko
Yuyuko ko lang ng konti. Pero nakakatakot pa rin. Ang lakas. Ang lakas ng power na ito. Ganda. Siguro na-upgrade pa yung ano na ito, chain, yung sprocket. Ayan, para mas maganda yung takbo, mas smooth. What pa more dun, no? Pag na-set pa to, tingin ko all stock pa to eh. Ilaw lang dinagdag dito eh. Nagustuhan ko dito sa motor na to ngayon, yung positive na nakita ko sa kanya, ang ganda ng suspension niya. Kahit nalulubak ako ng alanganin, hindi nasasaktan yung katawan tsaka yung puwets ko. Okay siya guys. Friendly yung shock niya guys. Okay siya. Approve Kawasaki. Ayos to, ang ganda. Stock to guys, stock. All stock na shock. So, biglang ano. Okay din yung preno yan, ganda, responsive. Ang lakas par. Dito tayo nagka-top speed guys, oh. Yung top speed natin dito, basic chill lang. Basic ta chill pa. Ang sarap. Oh guys, ang tagtag niya no. Ang ganda na suspension. Ba't ganun? Ayos ah. Alright, San Fernando na guys. Ito na yung pangalawang overpass. Dati unang overpass lang tayo, kanan na, MacArthur na tayo eh. So ito ulit ang pagbabalik. Ang ganda talaga ng San Fernando. May mga parol-parols pa rin sila no. Ganda tignan. Ganda ng kalsada. Let's go, let's go. Usahay mo ang aking RFID sir. Yan. Let's go, go, go. Hindi kayo makukulangan sa power. Sobra pa. Kasi sa 400 baka mabitin kayo, paparemap pa kayo, diba? Dito sa 650 all good. Stop over muna tayo. Hingihi na pala ako. Yun lang, umambon na. Ayun ang hindi magandang nangyari. Guys, gusto ko lang ilinawin sa inyo. So baka kasi may mga nagagalit dyan na expert sa akin. Sabihin, ba't i-recommenda mo sa beginner big bike? O sa mga magbi-big bike yung 650. Kaya nga meron tayong 400 eh, tsaka 500, baka sabihin nila ganun. So yun guys, just to clarify lang. Yun, depende rin kasi yan sa tao talaga kung kaya nyo na yung motor. Baka kasi sa tingin ko kaya ko naman, pero lang yung mga banking pa, yun medyo dun tayo dehado. Dahil nga ito, may problema yung gulong pala na ito. Sir, shoutout Sir EJ. Ayun, sama natin sa vlog si Sir. Naka CF Moto na NK 400 RR. Sir, RR talaga yan? RR? So, NK 400 yan. Okay. Ang lakas makapeke RR ng CF Moto. Naisip, hindi kanina ko pa iniisip po may RR talaga eh. So ayun, nag-stop over lang tayo. Sibat na rin tayo. Matuto na yung Google Maps natin. Sabayan natin si Sir. Tinulak niya no. Tinulak mo eh, ang bigat eh no. Eto na, atras ko. Mas magaang. Sir, nice to meet you. Sabay na lang tayo. Inaaway daw siya ng tropa niya kasi wala sa intercom eh. Sabi ko, ba't wala intercom sir? Sabi ko sa kanya. Pinicturean tayo ni sir doon eh kanina. Sabi niya inaaway daw siya ng tropa niya. Sabi ko, bakit? Masyado rin mabilis, sabi. Mabilis nga ito si sir. Oh, mahataw. Pagkaganto sasabay ka talaga. Ay,
Diyos ko. Helmet lang talaga. Puta! Hindi na pala takbo natin, hindi ka na mapansin. Madali magkaroon magkaibigan dito pag naka big bike eh. Yan, so yung nasabi ko mga tol, pag sanay ka na sa big bike talaga, iba yung adrenaline mo. Sanay ka na sa low cc, tas nag big bike ka, nako, basic ang low cc sa'yo. Valenzuela lang siya eh, balintawak tayo mga tol. Siya, yung potential ng motor niya, madali niya makuha, di ba? Yung takbo, yung performance. Pero syempre ibahin mo yung 650 kasi 400 lang siya. Madali ka makahabol. Compare mo yan, oh, may karanasan na sa pagmumotor yan sa big bike. Ako, hindi naman masyado. Napakadalang. Sa isang taon para isang beses lang mag big bike. Minsan, wala pa. So, ayun mga tol, kaya-kaya nyo naman to. Yun yung ibig sabihin. So, depende pa rin. Depende pa rin. Kaya sabi ko pinina 1 bar. Ayan, 1 bar pa lang nababawas. Ma'am, kuha ka nga, sorry. Kuha ka, naka-gloves ako eh. Sorry. Thank you. LTO. Okay. Buti pala, hindi tayo napitikan kanina. Alright mga tol, so hindi na tayo sa Posbato sa PHQC branch mga tol. So nabaklas na yung upuan na itong Z650. Pakita ko sa inyo yung itsura ng upuan. Sobrang nipis na mga tol. Natanggal na pala. Ang gagawin dito is magdadagdag ng foam para magkaroon ng comfort. Flash ko lang sa screen yung itsura ng upuan bago nila natanggal ng ganyan. So ayun, may kalumaan na yung foam. Kaya for sure, gagawan ng paraan pa para maging comfort. Kaya pala mga tol, si Monsing walang iba, nag-iisa. Ayan. Ito yung kanyang katulong dito sa shop. So once na pumunta kayo dito sa shop mga tol, kahit saang Posbato sa branch, agahan nyo para kayo yung mauna. Kasi pag na-late kayo, mag-iintay talaga kayo. Ako nga nag-intay, walang VIP dito mga tol. So mga tol, sabihin ko na rin, reseller din ako ni Posbato sa PH mga tol. So kung gusto yung umorder ng upuan from Raider, FI, Sniper, PCX, NMAX, available yan sa atin sa ating Night to Moto Auto Garage. Through online, pwede tayo mag-transaction. Payment first ako mga tol ha. Hindi ako scammer pero payment first ako mga tol. Bali replacement na yung mga tol. Mas umorder kayo bago niyo ipapadala namin sa inyo na upuan. Kung iisipin nyo is yung upuan nyo, hindi. Bagong upuan niyo yung ibibigay namin sa inyo. Pre, replacement yan? Stock yan? Stock seat. Ito, stock seat na pinamodify ni sir na ginawang racing seat. Tapos, ang magiging design nito yung mga bago natin design na gaya yan. Racing camelback, pero yan kasi hindi pa tapos na totally. Na walang stopper. Dalawang klase kasi ang racing camelback natin. Ngayon, ito yung bago, yung version 2, ito yung version 1. Ito yung may sandalan. So ito yung bago. Magkano yun tol? Magkano? Same price lang, di ba? Pag stock seat pero pag bago, pwede ba sa replacement dyan? Oo, pwede naman sa So replacement. magkano sa replacement yan? Sa replacement, inaabot na 3,850. 3,850. Ganitong design. Isang buo na yan. Sambo, okay. So ayun, available din sa atin yung mga tol. Basta inquire lang kayo. Kung ano yung kaya nilang gawin dito, meron din tayo yan. Kasi contact na lang ang mangyayari nyo. So ayun, ganyan yung proseso. Itong karamihan ng customer, ano eh, no? Mga tabas na lang upuan nila eh, no? Pero iba, So bago. marami yung modified. Marami modified yung replacement. Kasi gusto nung iba kasi yung ano, kinikip nila yung stock nila. So kung gusto mo i-keep yung stock mo, pwede naman, walang problema doon. Bibili ka lang talaga ng panibagong upuan. Alright mga tol, so ito na yung ano, upuan. So napatungan na to, nakinis na rin. Ayan yung itsura nya. So kokobera na lang to mga tol. Ito yung sa OBR, ito yung sa may driver. Alright mga tol, so tapos nang gawin yung upuan. So ito na yung itsura nya. Mondragon seat, stitch natin ng green. Ayan, para bumagi sa kulay ni Z650. Meron tayong etiketa na Pilipinas, Posbato sa PH. Siyempre yung engraved nila na boss. Tapos yung ito, ayan, nilagay pa rin natin to. Ayan, pinalagay ni Doc Dennis kasi pag tinutulak niya raw yung motor,
Malawak siya dyan, dyan siya maawa. Stitch of green pa rin mga tol. So may share ako sa inyo, tingnan nyo to. Galing kay Sir. Sir, sama ka sa vlog ko, okay lang ba? Yan, si Sir may CB650. So nagpagawa sila before ng upuan. Ito yung upuan niya sa OBR niya. So kung makikita nyo yung ginamit na foam, Uratex daw. So ayan mga tol, tingnan nyo to, ang lambot na ito compared to sa ginagamit natin. Ito yung gamit ng dito, 4.7 daw yung paggawa niyan mga tol. Just to aware lang ha. Kaya no, nipis niya no. Ito yung gamit nila dito sa Boss Batos. Ay ang kapal. Tingnan mo na ito. Oh. Kapal oh. Oh ayan buo. Ito tinipid. Tas 4.7. Kung ayaw yung mabudol lang ganito, talakay dito sa Boss Batos ay wawa naman si Sir. Pero ngayon lang kasi nakita tong Boss Batos ay. Kaya ayun dito. Ngayon na siya nagpagawa. Alright guys, sa mga gusto mag-walk in dito sa Boss Batos ay QC branch, hanapin nyo lang si Monching. Tol, thank you ah. Sana ka. Chat kita. Ay, thank you. Battery ko pala. Sa mga malapit dito sa Manila, ay di na kayo order sa Andrecta, lang kayo dito sa QC branch nila. Lagay ko na lang yung address sila. Saka yung page nila, inquire na lang din kayo mga kanay ito. So 3 yung branches sila dito sa Manila. Alright mga kanay ito. So ito, pauwi na tayo, ginabi na tayo. Muulan din kasi maambon. Ang hirap mag-drive ng maambon. Medyo mahina pa naman yung MDL nito. Sarap ng ano no, pipe niya no. Bumbu. Sarap oh. Sa ilang oras kong ginagamit tong motor, tong CJ650, okay na, komportable naman na ako. Pero lang dun sa medyo malikot na part ng gulong, hindi ko alam kung oblong ba o hindi pantay yung kain. Basta parang gano'n kasi hindi siya smooth lumiko, medyo matigas, mahirap iliko. Pero kung sa power, wala masabi, sobra-sobra yung 650cc para dun sa mga beginner big bike or nasa middle class ng pagmumotor. Paisip din talaga ako dito, parang gusto ko ng ganitong motor. Kasi sa pagkakaalam ko, mura na lang ngayon tong J650 na Kawasaki. Ramdam na ramdam yung hatak niya, lakas. Lagyan mo lang ng maganda-gandang ilaw to, Senlo M5, mga 100 watts. Solid na solid to. So ko lang pasalamatan si Doc Dennis ng NND Motorworks. Pinagkatiwala niya sa atin tong motor niya para ipa-bus patusay yung seat niya. Doc, napaka-komportable kasi ang kapala lang foam na ito, di ba gusto mo parang sopa. Mga tol, pag sa pagmumotor, kahit anong motor naman siguro, mangangawit at mangangawit ka. Syempre, hindi naman sanay yung tao na talagang nakaupo lang all the way ng ilang oras. Pero kung sa ride naman, normal lang nasasakit yan. At ayun, umaambon na ulit, kaya paputol-putol ang vlogs natin. Oh, lakas ng hatak eh. Na tayo San Fernando, service road tayo, mahal ng toll fee. Sulit tong ganitong lalagyan. Mas sulit syempre kapag kasama mo si OBR mo, kausap ka sa biyahe, may assistant ka pag sa mga Google Maps. Solid, pati itlog ko nag-vibrate. Woo! Lakas ng motor. Sarap pa ng pipe, ganda ng tunog. Hindi nakakabwisit kasi buo yung tunog niya eh. Pagkakalam ko bagay dito sa mga ganito 2-cylinder yung acrobatic na hindi siya bilog. Ito kasi ano to, bilog to eh. Solid oh, P-Max.
piga! Piga! Piga mo, boss! Pag TMX talaga matulin. Nakikipag-unahan pala siya. Nagulat.